Magandang araw at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Paano ka nga ba makakabenta agad at mabilis sa mga native chicken na alaga mo? Maraming mga farmers ang may gustong makabenta kaagad at mabilis sa mga alaga nila. Pero may mga nadidisappoint at tumitigil. Meron din yung mga nadidisappoint at iniiba yung alaga nila. Hindi nila pinapag-aralan ang solusyon. Hindi nila pinapag-aralan kung ano ang tamang paraan. Pero marami pa rin mga nagpapatuloy at sila ay nagsasucceed. Kung ikaw ay bagong farmer at nag-aaral ka pa lang sa pagmamanok, panoorin mong buo ito. At panoorin mo pa rin yung ibang video ko kasi marami akong videong ginawa. Hindi lang tungkol sa manok na ipini-feature ko, kundi yung paano mo i-manage ang manok mo, paano mo ba alagaan ng tama. Para makabenta ka kaagad, dalawang paraan lang naman ang kailangan mong gawin. Una, ayusin mo ang overall management ng poultry farm mo. Number 2, kailangan meron kang marketing skills. Marunong ka sa marketing strategy. So dito sa overall management, kailangan alam mo yung feeding management, yung biosecurity, yung monitoring, yung cleanliness and orderliness na kung saan nakalakip na rin yan doon sa biosecurity dahil kung marumi at nalilimahid ang poultry farm mo, bababa ang biosecurity, hihina ang biosecurity. I-consider mo din yung attitude mo. So dito sa feeding management, syempre nandyan yung tamang pagkain, tamang measurement na hindi sinukat-sukat sa tabo or cup, kundi timbang. At may mga video ako dyan. Panoorin nyo yung mga video na yon, marami kayong matututunan. Pati na rin yung pagbibigay ng tubig, no? Kasama yan sa feeding management. At dun sa biosecurity, meron din akong video dyan. So hindi ko na uuliting sabihin. Hanapin nyo yung mga video na yon. Nandyan may playlist ako ng native chicken. At may nilagay din akong RIR doon na ihalo ko yata. Pero okay lang. Yung cleanliness and orderliness, minsan, iyon ang ikinalulungkot ng mga alagang manok. Kasi, nag-farm ka nga, pero ang paligid ng farm mo ni hindi mo mawalisan. Ang daming dahon na nalalaglag. May nagkalat na iba't ibang klase ng bote na kung maglalakad sila nasasagi-sagi nila or yun na mismo tinatapakan nila. Tapos, meron din yung gulong. May nakita akong ganun ha. Tapos, meron din yung lumang yero na nandun na nakatambak. Alam nyo, ang mga manok may buhay yan at pinapakinabangan natin yan. Ituring na kaibigan yan. Kasi kung hindi maayos ang bahay nila, nalulungkot sila. Madaling magkasakit. Madali silang manghina. So kahit na sinusunod mo ang tamang pagkain, kung ang paligid naman nila napakarumi, paano mo ma-achieve yung agad na makakabenta ka kung may mga sakit sila, di ba? Dahil sa dumi ng paligid at sa loob ng bahay din, sa loob pati na rin yung kainan, yung inuman, nanlilimahid. Meron akong nakikitang ganon, kaya nai-example ko yon. Kaya ang nangyayari, pag magulo ang paligid, marumi ang bahay nila, inuman, kainan, etc., ay nadidelay ang paglaki nila. So, hindi mo mamimit yung goal mo na makabenta ka ng agad-agad. Tapos, yung monitoring naman, no? Yung monitoring, kung hindi ka man lang maglista kung ilan ang halimbawa, may namatay o kaya may nagkasakit, hindi mo man lang ilista, ano ba naging sakit, ilan ba ang pakain mo, ganun. Yung monitoring kasi, kasama na doon yung recording. So, naka-record dapat lahat yon, no? Yung pagkain nila, yung nilagay mo sa inumin nila, yung kung anong activity ang ginawa mo sa kanila ngayon, yung measurement, no? Yung age nila. Kaya para mamomonitor mo kung ano na ba ang pakain ang ibibigay mo sa kanila. Ganon. And everyday yan ginagawa. At everyday din namumulagatan mo. Ilocano ako ha. Everyday yan namumulatan mo yung mga manok mo. Isa-isa. Close supervision. Yung ibig sabihin nun. Pag magpapakain ka na ng umaga, makikita mo kaagad yung malungkot. Makikita mo kaagad yung matamlay. Pagka nagawa mong mga yon, no? Pagka naayos mo yung overall management mo, di syempre, talaki kaagad sila. Before pa ng marketing aids dapat nila, pwede ka na mag-dispose. Or on or before, no? On or before yung marketing aids nila, pwede mo na silang i-dispose. At punta tayo dun sa marketing.
Doon sa marketing naman, alam nyo, kiti pa lang yung manok na aalagaan mo. Bagong pisa pa lang, meron ka ng mga tinatarget dapat na mga customer. Para paglaki nila, wala kang hirap. At ang una mong target, ang mga KKK mo. Unahin mo yung pinakamalapit. Kamag-anak, kapitbahay, kaklase, kaibigan, kachika-chika, kakilala. Papalayo ka, papunta ka dun sa mga kasalubong, mga estranghero. And punta ka pa dun sa mas malayo at hindi mo talaga kilala. Talipa pa. Market, yung mga market vendor doon na nagtitinda ng mga buhay na manok. At kung mas marami ka pang population, no? Pag naparami mo ang population mo, edi papunta ka na doon sa mas malaking market. Yung restaurant, ganon. Yung mga kainan, no, na nagluluto ng native delicacies na kagaya ng tinola, kasi ang native chicken included lagi yan doon sa putahe ng mga restaurant na mga lutong bahay. At hindi lang tinola ang luto na matitikman mo doon. Makakatikim ka pa ng sinampalukang manok, mga pinaupong manok, mga inihaw na manok, mga ganon, na native ha. So, marami kang pwedeng pagdisposan or pwede kang pagbentahan sa mga manok na yan. So, kiti pa lang ang mga yan, dapat may mga target ka na. Yun ang strategy mo. Ang native chicken, hindi yan inuutang. Alam nyo, pagbibili ang mga tao ng native chicken, kinakas nila yan. Kaya magandang alagaan yan. Kasi wala kang problema doon sa pagbebenta. At kung may mga kaibigan ka naman na busy o kaya tinatamad na mag-dress ng native chicken o kaya hindi talaga nila natutunan ang pag-dress sa mga native chicken or kahit na anong manok, no? At sasabihin sa'yo, makikisuyo sa'yo kasi kaibigan mo naman. Strategy mo pa rin yun. Ay di, paminsan-minsan lang naman, o di ba? O di bentahan mo siya. Ipag-dress mo siya, di ba? Pero i-charge mo siya. Ganon. At kung close mo naman yung kaibigan mo na yon at okay lang naman sa'yo, edi ipag-dress mo siya. Wag mo na siyang i-charge. Reregaluhan ka naman niya sa December. Diba? Mga ganon. So, strategy, marketing strategy. May mga kanya-kanyang marketing strategy ang mga farmers. Yung dalawang bagay na yon, no, yung overall management at saka yung marketing strategy ay simple lang na gawin yan. Matututunan mo yan kung hindi ka marunong. Pag-aralan mo kung interested ka. Kasi doon ka makakabenta ka agad at makakabenta ka ng mabilis. So, makakabenta ka kaagad kung maayos ang overall management mo. At makakabenta ka ng mabilis kung marunong ka sa marketing. Dapat pag farmer ka kasi, meron ka ding skills sa marketing. Hindi lang yung pagpapakain, pagpapainom, iiwanan mo na, walang linis-linis, walang monitoring, walang aral-aral, maraming ganyan. Kaya hindi sila natututo, hindi rin sila nagsasucceed. Kasi nga, ayaw nilang pag-aralan. Pumasok sila sa poultry farming pero marami pa rin na yung diring-diri sa ipot, no? Diring-diri sa ipot. So ayaw nilang nililinisan yung kainan ng manok nila o kaya yung inuman dahil naiputan. Nanlilimahid na, hinahayaan lang. O kaya doon sa ilalim ng nila. So makikita mo kung yung farmer ay interested, gustong mag-aral, tapos gustong mag-succeed. Makikita mo talaga, hinahanap kung ano dapat gawin niya doon sa mga alaga niyang manok para makapagbenta ng agad-agad at makapagbenta ng mabilis. Pag maayos mo ang overall management mo at saka meron kang marketing strategy, alam nyo, makakapag-establish ka ng regular customer mo. Pag may regular customer ka na, yun, doon na papasok yung walang kahirap-hirap na pagbebenta mo dahil ikaw na ang i-chat, ikaw na ang tatawagan, ikaw na ang tatanungin kung meron kang available. Hindi na ikaw yung magsasabi na, oy, may available ako. Hindi na ikaw yung magsasabi ng, oy friend, meron akong available na manok. O kaya sasabihin mo doon sa kapitbahay, may available akong manok. So yun, alam mo, kahit na hindi mo na i-offer sa mga susunod na panahon yung manok mo,
meron nang magtatanong sa iyo at may pupunta, lalo na kung makikita nila na ang mga manok mo ay hindi dumaan sa sakit, hindi dumaan sa kahit sipon man lang. Makikita nila na malinis yung mga balahibo nila, hindi nanlilimahid. Kasi alam nyo, mahirap bumili ng manok na nanlilimahid yung dut-dut. Ilocano yun ha. Di ba? Pag agdudukot ti dut-dut na, at dalugit-lugit nga kadwa na, digdigusom to pala dahi manok, nagatangom, ay urta na, naurehaanon, hindi ka dahi. Kaya, pagka maganda ang manok mo, healthy, walang, pag i-dress nila, wala man lang makita na phlegm dun sa airways nila, uulit-ulitan kang bibilhan. Sana nagkaroon kayo ng idea at konting kaalaman dito sa video ito ulit. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa lahat ng mga nag-share, mga nagko-comment, mga nagla-like. Thank you. At lahat kayong mga subscriber ko, awan labas na. Agyaman akti pa nagbuy-buya yo. Thank you amin kanyayo. At saka yung super thanks, naka-on na. Baka naman may gustong magbigay dyan. Pero kung wala naman, di okay lang din, no? Pero, asahan nyo na pag may nagbigay, mapupunta sa improvement ng pagbibigay ko sa inyo ng information, ganyan, pagbibigay ko ng mga lectures, at dito, sa manukan ko mismo, no? Sana, pagpalain tayong lahat araw-araw, at panatilihing masaya, masigla, at malusog ang ating mga alagang manok.